Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Batangas, mahigpit ang paniniwala ng mga tao sa mga tradisyon tuwing Kuwaresma. Sinasabing ang Semana Santa ay panahon hindi lamang ng dasal at pagninilay, kundi panahon rin na aktibo ang mga kakaibang nilalang at masamang espiritu. Isa sa mga mahigpit na paalala ng matatanda, huwag lumabas ng bahay tuwing Biyernes Santo, lalo na sa oras ng 3:00 ng hapon, sapagkat ang mga espiritu ay malayang gumagala. Si Eli, isang dalaga, ay hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Para sa kanya, ito'y mga lumang alamat na ginagamit upang takutin ang mga tao. Isang Biyernes Santo, habang ang buong baryo ay abala sa prosesyon at tahimik na nagdarasal, naisipan niyang maglibot sa kanilang lugar. Ang simula ng kakaibang pangyayari. Sa gitna ng kanyang paglalakad, narating ni Eli ang isang lumang sapa na matagal nang sinasabing tirahan ng mga engkanto. Doon, nakakita siya ng isang babae na nakaputi, nakatalikod at tila umiyak. Sa kanyang pag-aakalang ito ay isang tao na nangangailangan ng tulong, nilapitan niya ito. Eli, maalalahanin, ate, ayos ka lang ba? Bakit mag-isa ka dito? Hindi sumagot ang babae, ngunit biglang tumigil ito sa pag-iyak. Dahan-dahang lumingon ang babae at laking gulat ni Eli nang makita niyang wala itong mukha. Puro itim lamang ang nasa harapan nito. Nagulat si Eli at mabilis na tumakbo pa uwi. Ngunit habang tumatakbo siya, tila ba hindi siya makalayo sa lugar. Ang paligid ay parang umiikot at ang mga puno ay gumagalaw na parang tinatangkang pigilan siya. Ang pagtakas sama-sama. Sa wakas, nakarating si Eli sa gilid ng isang bakanteng kapilya. Doon siya nagdasal ng taimtim, humihingi ng tulong. Sa kanyang paningin, nakita niya ang mga anino ng iba't ibang nilalang, maliliit na tao, mataas na nilalang, at itim na aso na may nagliliyab na mata. Ang mga ito ay tila nakapalibot sa kanya, naghihintay ng tamang pagkakataon upang siya'y lapitan. Habang nagdarasal siya, biglang may dumating na isang matandang lalaki na may dalang rosaryo. Matandang lalaki, mahigpit ang boses, anong ginagawa mo rito, Hijo? Hindi mo ba alam na bawal lumabas sa ganitong oras? Lumuhod ka at magdasal ng taimtim. Habang pareho silang nagdarasal, unti-unting nawala ang mga anino at bumalik sa normal ang paligid. Binalaan ng matanda si Eli na huwag suwayin ang tradisyon tuwing Kuwaresma, sapagkat ang panahong ito ay sagrado, at ang mga masamang nilalang ay naghihintay lamang ng mga taong matitigas ang ulo.